Hello mga beshies! Isang ads na naman na nakita ko sa isang social media platform. Ito siya mga beshies ko ha. Na kung sakaling uutang, ayan ng 5,000 pesos, ang babayaran lang ay 5,050 pesos. At kung sakali daw nang utangin ay 10,000 pesos, ang babayaran lang sa due date ay 10,100 pesos. For 15,000 pesos naman daw, 15,150 pesos yung babayaran at 20,000 pesos na loan amount, ang payment daw ay 20,200 pesos lang, di ba? So, kung dito tayo magbe-base ha, ng repayment amount, ay parang okay siya utangan. At kapag first time daw, ay pwedeng makahiram hanggang 30,000 pesos. So, totoo kaya ito. Kaya na-curious na naman ako at dinownload itong loan app na ito at sinubukan kong utangan. So, by the way, kasi bagong-bago yung loan app na ito. Kaya, ayun, napa-download na naman ako para masubukan nga natin kung okay ba talaga ito i-consider utangan or hindi. Pero bago ang lahat mga beshies, konting patalastas muna tayo. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, First Funds, itong bagong loan app na ito at high loan amount nga daw nga. And 80,000 pesos yung pwedeng mautang, 150 days or 4 to 5 months yung payment terms. So 0.05% per day nga daw yung interest. At bago nga tayo makautang dito, kailangan nating makapaglagay ng valid mobile number. At once na natap nga natin yung may nakalagay na get code, meron tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito. Pero dito pa lang mga beshies, sa una or sa pambungad ng loan app na ito na 0.05% per day na interest ay medyo malaki pa rin ito mga beshies ko ha. Baka kasi may magsabi sa inyo na 0.05% per day lang naman pala yung interest, kaya mababa kasi 0.05. Diba? Pero kasi kapag i-multiply natin yung 0.05% times 7, times 10, or times 30, depende kung ilang days yung i-offer nila na payment terms, sabay malaki pa rin yun mga beses ko ha. Pero ayun nga, tinuloy ko pa rin na subukan yung loan app na ito. And yun nga, ang pambungad nila ay 80,000 pesos. Pero kasi, pagka next ko, naging 20,000 pesos lang na naman daw yung pwede ko palang utangin. Agad-agad mga beshes, kailangan daw natin makapag-upload ng isang valid government ID. At meron din itong facial verification. So, same na naman sa ibang mga nasubukan kong utangan na pagka-upload ng government ID, nakukuha agad nila yung full name, yung ID number, at yung date of birth. So, di ba nakakaloka lang yung tipong nadedetect nila agad yung mga infos na nakalagay sa ID. And then, ayun nga, facial verification, itatapat nga lang yung cellphone sa mukha and then i-follow lang natin yung instruction. Next, agad-agad nga yung personal information. So, dito, kailangan nating sagutan yung education, yung marital status, at maglalagay nga daw tayo ng email address, and then yung gender, yung loan purpose, and daw ba natin gagamitin nga yung utangin natin. So, business startup yung nilagay ko, at address details, yung home phone number, at yung number of children. Medyo marami ha, itong hinihingi ng loan app na ito na information. Pero ayan, tinuloy ko pa rin nga na subukang utangan para maipakita sa inyo or para makita natin kung paano nga ba ito magpautang, di ba? And then, job information. Kailangan nating masagutan itong company name, yung company address, company phone number, profession, work experience, at yung monthly income. Magkano daw ba yung sinasahod natin, di ba? Monthly income, address details na naman daw kung saan tayo nagtatrabaho nga. Yung salary day din, job type, salary type. So next ay yung contact information na kung saan maglalagay nga ulit tayo ng mga personal references. At ito na naman ako sa pagpapaalala na mag-ingat tayo sa paglalagay nga ng mga personal references kasi minsan nga kasama ito sa mga mini-message ng iba't ibang mga collector, di ba? Nung collector ng iba't ibang mga loan app, lalong-lalo kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo,
tas hindi ka pa nakakabayad. Though hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, yung ganon, na isasama yung mga personal references na bubulabugin kapag hindi nakakapagbayad si borrower. Pero kasi mga beses ko based sa experience ko na rin sa iba't ibang mga loan app, lalong-lalo nga nung pandemic, nung nag-try din ako na umutang sa iba't ibang mga loan app, ay kapag due date mo or nag-post due yung loan application, lalong-lalo kapag loan shark yung inutangan yung tipong may matataas na charges, may matataas na interest and processing fees, mini-message talaga nila or binubulabog din nila yung nilagay natin or yung nakalagay na personal references. So, ulitin ko ulit, wala pa naman akong na-experience sa loan app na ito na ganun, pero based nga sa experience ko na naging palautang din before, ay kapag mataas yung interest at mataas yung mga charges, yung mga collector din talaga ay very eager yan na mapasingil si client kasi nga yung mga collector ng iba't ibang mga loan app ay naka-commission based lang na kung saan nakapase lang yung sasahurin nila doon sa nasingil nila kung malaki ba or hindi. So, may part dito mga beses ko na kailangan nating makapaglagay kung saan nga natin gustong matanggap yung loan proceeds, pwede e-wallets or via bank. So, e-wallets nga na naman, syempre, at via GCash. Pagka-next ko nga, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong utangin sa loan app na ito. 4 to 5 months na payment terms, hindi rin totoo. Kasi sa dulo nga ng aking loan application, 7 days lang pala yung loan terms na in-offer ng loan app na ito. At same nga sa naunang experience ko sa ibang mga loan app na yung 2,000 pesos ay hindi pa matatanggap ng buo. So, akalain mo yon yung tipong ang taas, yung offer or yung pambungad na pwedeng mahiram. Then, sa dulo pala ay 2,000 pesos lang yung pwedeng utangin. So, syempre, paano pag talagang medyo malaki yung gusto mong utangin, then nag-expect ka na makakautang ka ng ganong amount kasi yun nga yung nakita natin sa kanilang odds or yung pambungad nila, malaki yung pwedeng utangin. Pero, sa dulo ng loan application, mababa pala, di ba parang waste of time lang. And then, doon sa 2,000 pesos nga, hindi pa ito matatanggap ng buo kasi may mga iba't ibang charges ito like yung processing fee na 667, total interest fee na 13 pesos, risk control service fee na naman na 120 pesos. Kaya, doon sa 2,000 pesos, ang i-disburse lang nila ay 1,200 lang. Diba? So, 2,000 pesos nga lang, tapos hindi pa matatanggap ng buo. So, nasa 800 pesos agad-agad yung kinaltas ng loan app na ito. At yung natitira nga na 1,000 pesos, yun lang yung i-disburse nila. At kailangan di magbayad within 7 days lang. Diba? So, itong loan app talaga na itong mga beses hindi makakatulong sa atin, mas lalo pa tayong malulubog sa utang. Kasi kalain mo, within 7 days, kailangan mong magbayad ng 2,000 pesos na hindi mo naman natanggap ng buo. Okay pa sana kung yung mga interest or processing fees ay 100 pesos or 50 pesos within 7 days or at least 200 man lang. Pero yun, 800 pesos yung ikakaltas nila agad-agad. At kailangan makapagbayad within 7 days, diba? So, isang loan app na naman mga beses na hindi magandang utangan, na hindi makakatulong sa atin. Instead, mas malulubog pa tayo sa utang. Kaya hindi ko nire-recommend sa inyo itong First Fund. Pero, ayun nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa ba itong First Fund or hindi. Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, please lang, kung meron naman kayong kakilala, it's either yung mga kapamilya nyo, kaibigan, or katrabaho, doon na lang kayo manghiram ha. Pero make sure din kasi na kapag uutang nga kayo, syempre bayaran din naman natin para makakautang or makakaulit tayo na makautang sa kanila. So, binalikan ko tong app nila ha, at ang nakalagay na ratings ay 4.8 daw. Grabe ha, medyo malaki pero hindi naman nata totoo na yung umutang yung naglagay dito. So, nag-check nga ako ng iba't ibang mga reviews and marami din talaga yung nagsasabi na hindi sila natuwa sa loan app na ito. Like sabi nung isa, this app is not who this should be deleted or rebuke the license. Harassing customer is their prioritization. They are not helping people who needs. This app is a bait for people who lack of financial capabilities. Then after approving, they tend to harass you with your name and this picture and number even though the due date is still coming. They are starting harassing people, trying to bully and post the picture, ID, name, and number. They will not wait the due date. If they want to collect, they will do the dirty tricks, dirty things
to downgrade the integrity of their customers even it is not due for their payment. Don't try to download this if you don't want to be harassed like me. I have one day dues coming but they are start harassing and posting picture on social media. At sabi pa nga nung isa, I receive 1,200 pesos. The fees is 800. I have to pay 2,000 pesos in 6 days. So itong experience pa nga nung isang borrower, hindi pa umabot ng 7 days, kundi 6 days lang. The added fee is 40% that they access contacts and photos. Be aware. Kaya naman hindi ko nire-recommend yung loan app na ito, pero ayun nga, nasa sa inyo pa rin doon yung decision kung utangan nyo pa ba or hindi. So by the way, na-download ko pala to sa App Store. And ayun, sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide nga kung i-download nyo ba or hindi. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din pa yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!